Pastor Vidal, gusto na po bang sumuko sa sobrang hirap? Parang sabi, nag-aalin lang. So, sobrang talagang hirap na maging isang pastor. Kung tayong bawat isa sa atin na nandito ngayon, eh, talagang matitigas yung ulo. Hindi po lang na doon. Mahirap po na pangunahan yung iglesia na walang pagkakaisa. Isang pastor, katulad po ng isang tawad o isa mga kambing. Kambing ba tayo? O, sa tupa. O, tayo sa tupa. Nililiwanag ko lang po. Mga may pumayag. Kaya po yung mga tupa na kung merong isa na matigas ang ulo, na palagi na lang yun ang binabawal ng pastor, ano kaya yung maiisip ko ba? Tigas naman ng ulo nito, ipakatay na nga kaya kita. Ganun, di po ba? Pero yung pastor sa atin ngayon, na nandito para sa atin, ayaw na yun. Ikaw at ikaw. Yung kanyang pupunta. At patuloy niyang aayain. At patuloy niyang aalagaan para tayo po ay matuto at matuwid yung ating kaligtasan. Amen? Pero kadalasan, di po yun ang nangyayari. Kadalasan po, kung tayo'y lagi pinupuntahan ni Pastor, sabi na, puro ako na lang, mayroon na iba dyan. Nangunuro pa. Kadalasan po sa atin yun. Akala natin, kung tayo lagi pinupuntahan ni Pastor at pinagsasabihan, eh kung sa balik mo ginagawa. Tanggapin po natin yung katotohanan. Ang katotohanan po ay masakit. Amen? Pero, kung tayo po ay nasasaktan, natin po yan may kagalit. Kung hindi tayo nasaktan, katulad po sa isang sugat, pag ito yung pasakit na ng pasakit, alam nyo natin, pagaling na yun. Kung tayo laging nasasaktan, hindi naman tayo nagpapagamot. Ano po mangyayari? Nalalaki. Kaya andyan po yung pastor na siyang nagpapaaral. Kung minsan sinasabi po natin na yung pastor yung nanguna sa atin. Amen? Sino yung pastor nyo? Lagi may nagtatanong sa atin. Hindi pastor. Hindi pastor dito. Kaya pag titignan natin si pastor dito, nandun sa sino. Bakit po? Parang ginagawa natin dyan taon-taon. Pastor lang ka na. Pastor, wag ka dyan. Bahala kami. Kami ang bahala sa inyo. Parang robot si pastor. Diyan ka lang, sasabihin nila. Kaya, dapat po wag po natin gawing robot. Sila, yung pakikinggan na. Kung ano yung sinabi nila, yun po yung kalooban. Amen. Binigay po sila ng katalinuhan ng Diyos para po maging para sa atin. Amen. Ako'y gumawa ng sulat, pero hindi ko po tayo nakikita. Nakita ko na yung mga pastor. Ako pinatatakot baka ako'y magkamali sa sabihin. Pero napakabuli po ng Diyos dahil ako po'y pinatayo dito. Kung ako'y bata, parang sinasabi nilang gusto ko magpastor. Dahil ako po nakakasama ko yung pastor, siguro matagal. Nakita ko yung hirap. Pastor Eddie, nakikita ko sa Buslayan kasi sa Buslayan din ako. Nakikita ko siya dahil dito ko nakakilala ng victory. Lahat ko kami nagkikita sa dito. Dahil isa po ako doon sa nag-involve. Pero nung ko nakakita yung kaputingan at kahirapan sa isa doon. Kung saan ang galing pa po, at mamaya, andun naman siya, magpupulong ng kanta. Kung punta't lalakad ng malamig, hindi ko makaya. Kaya po itong mga pastor natin na ito, napakalakas na. Kanilang yung kanilang parang nahabahan nila yung kanilang pising. Yung pang-unawa sa bawat isa sa atin. Amen. Pangatlo po, ano po yung gawain ng pastor? Sa 1 Peter 5:3, kung titignan po natin. Pagpapakain sa iglesia. Ito po yun sa 1 Peter 5:3.
po, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Sila po yung nagpapakain sa atin sa iglesia. Hindi po literal, kundi ito spiritual. Kasi usapan po natin yung spiritual. Ito yung tungkulin ng pastor na pakainin po tayo ng salita ng Diyos. Pakainin ang bawat isa sa atin. Lahat tayo na nahihirapan. Ang pastor po, kahit anong oras, nag-aaral po yan, nagbubulay ng salita ng Diyos. Gano'n po kahirap ang maging pastor? Kung sa Pilipinas, okay lang pag naging pastor po tayo dahil yung nakatrabaho. Eh dito po sa Macau, meron tayong trabaho. May trabaho, pagdating sa trabaho, iisipin na nito, ano kaya ihahanda ko na pagkain ng aking mga tao? Kahit anong oras, nandun at nagbubulay at nag-aaral. Pero pagdating po ng linggo, kawawa naman ni pastor na nag-aaral, nagbulay na salita ng Diyos na kahit anong oras, yung kanyang pinagsasabihan, hindi lang nakikinig. Nagpe-Facebook lang. Hindi po ba? Kung titignan po natin, masakit, pero ito po yun. Amen? Pinaghirapan ng ating pastor, hindi naman tayo nakikinig. Amen? Hirap na hirap na sa trabaho. Pagdating, nagulay. Pagdating sa church, nakita si kapatid, si pastor, andito, yung kanyang pinag-aralan, gusto niyang ibahagi sa atin, gusto niyang matutunan natin. Gano'ng kahirap ang buhay niya. Amen po. Amen. Naranasan na po ba natin na ito yung pagkagising natin sa umaga yung nakasakay ng life? Paggising sa umaga, bubuklatin natin yung ating Biblia. Sino po gumagawa nun? Amen. Parang hap-hap. Pag hap-hap kalahati, minsan pag naisipan. Sino po? Mahirap, di po ba? Pagkagising natin sa umaga, ano yung una natin dinadampot? Oo. Phone. Tingnan yung oras. Pagkatapos po ng oras, may message. Pero yung message ni pastor, hindi natin nabubulay. Amen po. Kailangan po natin gulahin at pag-aralan kung ano nga ba yung nais ng Diyos na iparating sa atin. At kung ano yung nais ni pastor na matutunan. Amen po. Kailangan po natin na irespeto yung ating pastor. Kung minsan hindi na natin i-respeto. Minsan makita lang natin si pastor diyan na naglalakad. Tatago na tayo, hindi iwasan na natin. Amen po. Nakita natin si pastor. Diyan. Nakita ko ng kabarkada. Ako po yung nangyari na po. Dahil ako, sinasabi ko po sa inyo, dahil ito po yung nagiging karanasan ko. Hindi ba nakakilala kay Pastor Sani. Si Pastor Sani po ay matagal ko nang kilala. Si Pastor Sani, mayroon pong Bible study sa amin sa kami sa bahay, yung Pilipinas. Ang Bible study po namin ay alas 8, ang uwi ko po ay alas 6. Galing po ako dati sa airport ako, magbibiyahe. Pagdating ko sa bahay alas 10. Galing ko, magdadahan-dahan pa ako kaya 7:30, makikita ko ano si Pastor Sani. Andun na ako sa baba. Andyan yung mga pinsan ko, yung mga kapatid ko. Kasi pastor, nung lang kayo sa circle. Kaya, ganun po ang ginagawa ko nun. Kaya, gaano kahirap kaya, pastor, yung ganun ang ginagawa. Kahirap sa kalooban nila. Yung mawala na po ang bawat isa sa atin. Hirap na hirap po yung kalooban. Pero tayo, pag may nawala, isang katabi natin, o sa isang kapatid natin, natutuwa ka. Salamat, wala na sigaw dito. Hindi na lang. Hindi siya nakatiis.
Pero si pastor nagdurusa. Kaya sa kapatid ko na nasaan na kaya siya? Kaya po tayo bilang isang miyembro ng church, kailangan po natin magkaroon ng unang pagkakasa. Meron po tayong pagmamahalan sa bawat isa. Kung ano po yung damdamin ni pastor sa iglesia, ay dapat ganun din po yung maging damdamin natin. Nais ni pastor na magkaroon tayo ng pag-ibig, pagmamahalan sa bawat isa, kailangan meron din po tayo. Sa umaga po pagpasok dito, nabati ba natin? Nakakausap ba natin? Na tayo po may pagkakasa, may pagmamahalan. I-operate na tayo naman. Kailangan po natin. Ibig Music. kung yung pastor po nagdadala ng ating pagmamala, hanapin po natin, sabay-sabay po natin hanapin yung nawawala na ating wag po natin siyang hahayaan. Si pastor lagi nagpapakain para sa atin. Tayo po ba gusto lagi na tayong nakikikain? Sino po gusto natin nakikikain? Ito po yung tahanan natin. Dapat dito po tayong kakain. Huwag tayong nakikikain. Amen? Tayo po ay iglesia po ay palipunan. Dito po tayo pinagdadala. Meron po tayong sariling tahanan na inihanda at pinagkirapan. Amen. Pang-apat po. Matapos na po tayo. Sa Titus, Tito, chapter 1, verse 9. Chapter 1, verse 9. Ang sabi po dito, kailangan matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at may pagkilala ang kamalian ng mga. Ito po yung siyang pastor po, siya po yung nagbabantay sa mga katuroan o sa mga tuntunin ng iglesia. Kung meron po tayong mali na nagagawa, siya po yung magtutuloy sa atin. Amen? Pero pag tayo nag-sinuwit ng pastor, pinagsabihan, akala naman natin na tayo na pinakapilisan. Mula ito na tayo po. Ay magkaroon at malabang. Kaya po tayo hindi nakakakinig o hindi natin pinapakinggan ni pastor dahil sarado po yung ating pag-iisip. Sarado yung puso natin. Kung gusto po natin matuto, hindi po kasi natin matuto. Hindi po kasi natin ang ating pag-iisip. Amen? Amen. Binigyan po tayo ng Diyos ng dalawang mata. Amen po ba? Kaya po pag tayo sa isang bagay, titignan po natin ito. Dalawang beses natin. Kung meron tayong narinig, dalawang beses ito. Dahil may dalawa tayong pena. Dalawang beses po natin siyang pakikinggan. Para po maglabas sa ating bibig, hindi po tayo magtato. Dahil tayo po ay meron natin ang tila. Pag sinabi natin, hindi na natin mababawi. Dahil iisa na po ito. Kadalasan, kung ano-ano yung sinasabi natin sa ating pastor. Sila yung naghirap para sa atin. Sila yung mga nagpapasakit para sa atin. Kailangan natin pasakitan sila. Bigyan natin sila ng respeto at pagmamahal. Amen? Si pastor dati, si pastor siyang nagpapakain sa atin. Ngayon, mamaya ipakainin natin si pastor. Amen? Amen. Si pastor nagpuyat at naghanda para sa atin. Dapat ihanda rin natin yung para sa kanila, yung the best. Amen po. Amen. Hindi agree yung pastor, siguro sila may bala. Amen po. Kung nire-respeto po natin yung ating mga pastor, may meron po tayo magandang pagsasama.
Minsan po, pag may Bible study, sabi ni Pastor, kapatid, attend tayo doon. Ay, Pastor, sige, mauna ka na. Susunod na lang kami. Lagi po yung sinasabi natin. Amen? Tama nga. Namumuna si Pastor. Asan yung kawal niya? Nawawala. So, kahit na po pagod yung ating mga pastor, nandiyan pa rin sila para sa atin. Sila yung nagmamalasakit para sa atin, para tayong matuwid dun sa mga mali. Sila yung mga tao na handang magtumulong para sa atin. Kung nasan man tayo ngayon, dahil sa kanila. Hindi dahil sa atin. Dahil sa mga katalinuhan na pinagkaloob sa kanila ng Diyos, dahil sa mga salita ng Diyos na binahagi nila sa atin, ay narito tayo nagsasama sa atin. Amen? Sabi nga po, kailangan ang respeto ay dahil. Huwag po natin gawin ko. Bigyan po natin sila ng tamang lugar para sa kanila. Kuminsan, pag nakita natin yung pastor, parang wala na. Pastor, paano ba? Kailangan na natin ng ganito. Pag may kailangan tayo, doon tayo lumalapit kay pastor. Pero pag wala tayong kailangan, wala na. Kaya mo natin pastor, parang na yan, ay hindi mo. Gano'n kahirap ang magiging sa Diyos. Kung tayo ay kailangan. Isang po sa buhay natin, bilang isang mananampalataya, kailangan po natin ng pag-ibig at pagmamahal. Yun po ang masasabi ko, sabi ko sa Sister Janet, is letter D, ang kauna-unahan, pag-ibig sa bawat isa at pagmamahal. Puro letter D po, pagsunod at pagpapakumbaba. Wala tayong pagpapakumbaba. Lahat. Meron din tayong isang letter D. Ingat-ingatan ito. Kaya din po yung dapat natin iwasan. Bilang sa buhay Kristiyano, kailangan po natin sumunod sa atin na naghirap para sa atin. Yan po, muli. Ay magandang tanghali. Ay po natin ngayon. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Napakabuti mo, Panginoon, para sa akin. Narito kami, Panginoon, naglilingkod at nagpupuri para sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor. Salamat, Panginoon, sa mga mensahe nila para sa amin. Kami po ay natuto at tumakas ang aming pananampalataya para sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbigay nito sa amin. Kaya, Panginoon, kailangan namin ito tanggap ito na nagmumula sa aming pusot isipan. Salamat po, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. We hold this agenda. We hold this agenda na. I go to the table. Kami din. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mensahe. Kami din ating pungawin na natin mga pastor. Tinatawag ko po yung apat na pastor natin sa unahan. Anak, ganun, anak. Marapot sa mga. Hindi, ganun. I-ganun mo kay ate. Kasi kailangan nakaganan. Ito. Wala ba siyang ano? Ito na Bigyan lang. mo na. Ito. Meron po siya. Oh, ito sa'yo. O, ayan na lang. Oh, ito sa'yo. Para hindi ka malagyan. Oo. Kuha ka mo ng ganun, ha? O, ito. Nakasalo. Ano ate? Bakit? Oo. Eh, bakit? Hindi ako kasali. Blow out. Mga buhok niyo. Mga buhok, mga habang buhok. Mga buhok-buhok ang mga masunog. Hindi na ba dyan? Hindi pa yung sisindi. Mga bata muna, mga bata lang. Doon tayo sa mga bata lang. Don't blow. Later. Ay, nasa aircon pala kami. Ate, dito ka sa unahan. Dito daw kami sa unahan. Damit namin, ha? Ikaw sana pang mapasok.
Don't be so scared. Why you so scared? Kasi madilim. So scared. So cute. Kasi hindi. It's so haunted. Wala. But it's so cute. Later will be because, oh, you did let Ate March hold him for you, okay? Hello, Siri? Is that you? Sana, ubos na yung kandila. Magandang umaga sa tanghali na po. Hallelujah. Tanghali na pala. Kuya Tots, magandang mo. In every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit, a blaze of fire, ignites a candle and makes his own. Seek out the Lord.
Last person. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy Pastor's Day. Happy Pastor's Day. Thank you, Pastor. Panginoon, salamat po. Thank you, Pastor. Ang aking pong ginawin ay hindi lamang po basta magliwanag sa aking buhay, kundi Ama, marami pong salamat tayo na gamitin mo talaga ng liwanag sa marami po. Salamat po sa aking mga kapatid, sa mga taong nagbibigay mo ng papugay sa inyong pong mga lingkod, Panginoon. Galing po lahat ng pagpapala sa kanilang Panginoon. Makita namin ang bawat isa na may pagkakaisa sa Espiritu, Panginoon, sa diwa, Panginoon. Maibalik namin ang lahat ng papurit pagsamba sa inyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Patayin na po na. Palakpak po. Lord, nakasabay na. Happy Pastor's Day. Ayan po, magagaya sa kayo. Ganyan po namin kayo kamahal mga pastor. Akala nyo din namin kayo mahal. Mahal na mahal po namin kayo. Hindi nyo nakita. Yan, happy Pastor's Day po. Yan po po, muna po tayo ulit. Relax po. Sa presence po ng Panginoon. Yan, salamat po sa inyo mga lakas po. Next week, kasama na si Brother B. Ayun mo! Ngayon naman po, pinaligaya tayo ng Panginoon. Unang-una po, Panginoon po, ating mga pastor. Ito po, tayo naman po magpaligaya sa Panginoon. Let's give our tithes and offering po para sa kanila. Tinatawagan po si Sister Dali po. Hallelujah. Nahuli lang po ito. Nagpapasalamat po kami sa ating mga mahal na pastor. Tunay, palakpakan po natin ang ating mga pastor. Sasabihin ko po ito na nanggaling po sa akin. Alam niyo po na mahal na mahal po namin yung mga pastor. Nahihiya po kami minsan kung hindi po kami nakapagbigay sa kanila ng offering. Dahil nga po sa financial natin na kulang pa po pang renta natin. Hallelujah. Kung minsan po ay ako'y naiiyak dahil unang-una yung nagkulang sa unang church namin, yung mahalin ng pastor natin. Igalan natin siya. Kasi siya yung nagpapakain sa atin sa ating iglesia. Nung napunta ako ng Macau, parang hindi ko na nangyayari rito. Sabi ko, iba-iba talaga ang mga churches. Sabi ko nga po noon na natalim talaga sa akin yung magbigay ako sa church ng 10%. Nung pumunta ako ng Macau, kapangako ko rin sa church namin sa Pasig na magkakaroon ako ng 10%. Nung minsan na hindi po rin ako Lord of you, nandun ako sa Macau, kailangan magbigay din ako ng church, ng tithes sa Macau. So, bali po 20% sa po yung binibigay ko. 10 din sa amin, 10 din dito. Yun ang hindi nila alam. So, sabi ko, Lord, ikaw po ang magbibigay sa akin. Kaya minsan sabi nila, bakit daw ako nagpapakasuksok sa trabaho? Sabi ko, kasi mababa lang ang sakot namin sa factory. Kung hindi ako mag-overtime, paano na yung mga tutulungan ko? Ayoko na magsabi kasi nahihiya ako. Kasi siyempre si Lord yung nakakalabang nasa puso natin. Sabi ko nga, tayo pinapakain ng ating iglesia. Dapat ibalik natin yung nanapat sa atin.
kulang pang pagbayad yung ating mga binibigay. Sabi ko, kung lahat-lahat lang ng tao, ng mga kapatid natin o mga sister natin, magtatapat sa Lord, sobra-sobra pa po, maakaw pa po. Tayo lahat po ay tumungo. Kausapin natin po si Lord. Siya po ang nakakalam ng ating puso, ng ating isipan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Salamat nga po, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, ikaw po ang nagbigay sa amin at nagmamahal sa amin. Ikaw po, Lord, ang nakakaalam ng aming puso. Tulungan mo rin po ang aming mga kapatid. Hipuin mo ang mga puso nila, O God. Lumalapit po kami ang Iglesyang LWBC, O Lord. Nangangailangan ng tulong, Panginoon, para sa pangrenta, O God. Lord, 4 na buwan, Panginoon. Delay po ang aming church pagbabayan. Napakayaban mo, O God. Alam ko, Lord, nahihipo ka ng tao, Panginoon. Hihipo ka ng mga anak mo. Sama-sama po kami, Panginoon. Tutulong, O God. Para sa iglesyang ito, O God. Alam po namin na ginagamit mo ang iglesyang ito para pa maraming tao makakilala sa iyo, O Lord. Amen. Narito, Panginoon, ang aming mga offering, Panginoon, sa iyo. Ang aming mga tithes, O Lord. Naway hindi po kami nagnanakaw, O Lord. Dahil sabi mo nga, magbigay kayo at kayo bibigyan. Subukan niyong gawin ito kung di ko buksan ang duruangan ng langit at ipusin niyo masaganang pagpapala. Amen. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Sa iyo nagmula ang lahat ng aming pagpapala sa aming buhay, maging ang aming hininga, O God. Wala kaming maitatago, Panginoon. Sabi mo nga sa Malakay 3:10, ibigay mo ang buong ikasampung bahagi ng iyong kinikita. Subukan mong gawin ito, kundi mo pupuksan ang duruangan ng langit at ibusin niyo ang masaganang pagpapala. Salamat po, Lord. Salamat hindi lang po sa lahat ng pagpapala, kundi sa lahat sa buhay na binigay mo. Sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Amen. O Lord, yun po ay sapat na, Panginoon, upang kami sumunod, Panginoon. Upang kami pa po ay maraming makakilala sa iyo, God. Salamat, O Lord. Lord, bless us, O Lord. Ikaw po ang kumilos, Panginoon. Wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Hallelujah. Kundi samitin lang namin ang iyong salita, Panginoon. Oh, we praise you and we glorify your name, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Lord. Pagpulit pagsambay-alay namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Habang nilalagay niyo po yung offering, meron po kami voting pagsasalamat para sa ating mga pastor narito sa envelope. Ito yung konting hagagatam, pero ito sa amin. Hallelujah. Salamat po.
ko lang po salita po ng message. Una po sa lahat ay po yung ibabalik ng papuri, kalunagyan sa ating Diyos na buhay. Siya po ang dahilan kung bakit nandito po tayo lahat. Siya po ang dahilan kung bakit po may mga tinawag na pastor. Dahil po siya po ang una po nagmahal sa kanyang tupa at pinapangalaga po ng ating po Panginoon Jesus ang mga tupa niya. Sabi nga po ni Jesus Christ kay Peter, 3 times niya sinabi kung mahal ba niya ang Panginoon. 3 times din sinabi ni Peter na, yes Lord, mahal kita. Ibig pong sabihin, napakahalaga po ng bawat isa sa inyo. Napakahalaga po na hindi po dapat pabayaan kayo. Kaya yun po ang aming pagkatawa. At gusto ko pong tawagin po si Pastor Vidal. Dahil baka next week po, Pastor, wala na po kayo dito, no? Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon. Dahil sabi ko nga po, wala pong aksidente sa Diyos. Sa bawat iglesia, nakikita niya ang kakulangan, ang pangailangan, at isa po sa binigay po ng ating Panginoon si Pastor Vidal dito. At nagbahagi po siya ng salita ng Diyos, ng encouragement. Malaking bagay po ang ginawa po ng Panginoon sa buhay niya. Bagamat nandun po na nakakalungkot na siya po ay uwi po ng Pilipinas, continue to pray sa ating pong pastor kasi po malaki po ang gagawin ng ating pong Panginoon sa buhay niya. At gusto ko rin pong ipunin itong time na ito. Gusto ko pong kamayin niyo po siya, isa-isa po tayo. Padaman niyo po yung pagmamahal, yung pagpapasalamat. At hindi natin alam, we never know. Baka sa langit na uli natin to go. No, we never know. What I mean to say is, we never know. Sabi ko nga po, lahat po tayo ay naghihintay sa Panginoon. Amen? Yun ang ating blessed hope. Pero ang magpasalamat, mapadama natin yung pagmamahal natin, ibigay po natin ngayon. No? This is the time. Let's pray sa ating pong Panginoon sa buhay po natin. This is our offer to our Lord. Prayer na po. Sama-sama po tayo lumabas sa Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong pagkalinga, sa iyong iglesia, O God. Nasabi niyo nga po, Lord, that you are the one who will build your church. Panginoon, salamat sa buhay ng aming pastor, si Pastor Vidal. Panginoon, through thick and thin, O God, Lord, sinamahan niyo po, Panginoon, siya, at sinamahan niya po, Panginoon, kami, O God. Kaya Lord, minsan pa po, Panginoon, inaalay namin siya, Panginoon, sa inyo. Ikaw po, Panginoon, na mag-ingat, maggabay, Lord, sa yapak po, Panginoon, ng kanyang mga paa. Lord, ang desire niya po, Lord, ikaw po ang nakakita nito, Panginoon. Kaya maingat namin, Lord God, binibigay sa inyo lahat, Lord, ng kanyang mga desires, Lord. At sabi niyo nga po, Panginoon, lahat ng ito, Lord, ay pagyayamanin niyo, O God, for your own glory, O God. Lord, siya po, Lord, ay pupunta na Australia. Kaya, Lord, ingatan niyo po, Lord, ang kanyang buhay. Provide niyo po, Lord, ang pangailangan, Lord, ng kanyang family. Lord, ingatan niyo siya, Panginoon, in health, spiritually, physically, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin niyo siya, Panginoon, according to your will, Lord, na marami pa po, Panginoon, kaluluwa, O God, ang makakilala, Lord, sa inyo, God, through His life, O God. Lord, minsan pa po, Panginoon, salamat dahil we have confidence na ikaw po, Panginoon, nasasama sa Kanya. At wherever He is, kapag kasama Kanya, everything, Lord, is okay, O God. Salamat, Lord, sa iyong kadakilaan, katapatan. We give you, O Lord, our pastor. And continue to bless him, Lord. Sampu, Panginoon, ang kanyang Panginoon. Continue to bless the word of His hands. Ito ang aking dalangin, Lord. In Jesus' name. Amen. Salamat po. Mamaya po natin ang ating pastor. Sige po, kahit po natin dito. Give him your time. Salamat po.
Gusto ko rin po kunin itong time na ito, no? Gusto ko po ipag-pray ang mga pastor natin. Amen po ba? Samahan niyo po ako. Tayo po natin tumayo, no? Mamaya po tatawagin ko rin po si Pastor Jehovah. Let us pray sa ating po mga pastor. Hallelujah, Lord God. Panginoon, muli Panginoon kami, Lord, ay lumalapit sa inyo, O God. Sa iyong kadakilaan, Lord, sa iyong napakayamang puso, Panginoon. Lord, minsan pa po, O God, I just pray, Lord, sa amin pong pastor, Lord, si Pastor Manny, Panginoon. Lord, you who began a good work in him, O God. Lord, you are faithful. Panginoon, napakatapat niyo, O God. Lord, wala po kami masasabi sa katapatan niyo, O God. Lord, pinangahawakan namin ang iyong salita that you are faithful to complete it, O God, in him, O Lord. Dahil alam ko po, Panginoon, ang pagkatawag mo po sa kanya bilang pastor. Lord, wala po sino man, Panginoon, ang makakapag-suway ng Panginoon, Lord. Kaya, Lord, binibigay ko po, Panginoon, ang anuman po, Panginoon, ang desire ng aming pastor na ito, O God, na, Lord, alam niyo po, Panginoon, O God, sa kanya kakabigatan, O Lord, ng kanyang pagkatawag, O Lord. Na Lord, sa tuwing siya tumatayo dito, O God, una sa lahat, ikaw po binibigyan niya, Lord, ng glory, O God. Lord, maraming salamat sa pagbigay niyo po sa amin, O God, sa kanyang buhay, Lord. Kaya, Lord, minsan pa po, Panginoon, turuan niyo kami, Panginoon, na tumayo, O God, sa aming pagkatawag. Kaya, Lord, sa aming pong pastor na ito, O God, bless him, O Lord. Anoint him, O God. Lord, and continue, O God, to give him, O Lord, your calling, O God, na ito po, Panginoon, Lord, ay gagawin niya hanggang sa muling tawagin niyo po kami, Panginoon, O God. Lord, wala po akong magagawa, kundi ang isuko siya, Panginoon, sa inyo. At kayo po, Panginoon, gagawa at patuloy sa kanyang buhay. Nawa, Panginoon, gamitin niyo pa siya, Panginoon, Lord, sa aming iglesia, O God. According to your will. According, Lord, to your peace, your times, to whatever He has given to Him, O God. At alam po namin, O God, tapat ka na ayusin po ang bawat isa, O God. Anumang problema, anumang trials, Lord God. Ito po, Lord God, ay walang imposible sa inyo. Lord, we can overcome all of this, O God, dahil Panginoon, Ikaw ang una, Lord God, na nagsabi na it is already finished. Tapos na. Salamat, Panginoon, sa buhay, Lord, na aming pastor. Guide him, bless his family, bless his wife, bless his children, bless the work of his hands, and grant him favor, Lord, and grace. Ito po ang kinalangin, O God. In Jesus' name. Amen. Napaka-bless po na iglesia na ito, no? Ang dami pong tinawag ng pastor para po tayo pangalagaan. Isa pong nakapagbigay na encouragement po sa akin si Pastor Jonathan. Every time na talagang nakaramdam po ng pagkahina din ng mga pastor. No? Every time na siguro po nararamdaman niya na nangihina ako, lagi siya, Pastor, nagme-message. Natutuwa po, sabi ko napakagaling mo, Lord. Every time po na parang minsan dumarating yung nga po, sabi ni Brother Billy, na talagang iniisip po kayo lahat ng pastor. No, iniisip po kung paano kayo message, naupulitan na ba sa akin ito, baka mamaya ayaw na yung mga follow-up ko, bakit hindi sila nag-church. Lahat po yan nandun po sa isipan ng pastor. At every time na nandun po yung parang nalulungkot ako in the sense, ay bigla na lang ako makakatanggap ng pastor, good PM, kumusta, no? Kaya isa pong pagpapala sa akin po, sa buhay personally po, sa buhay ko po si Pastor Jonathan. And prayers niyo po sa kanya that he will continue to faithfully yung commitment niya sa pagkatawag niya rin po. No? Siya po ang inyong pastor na dito po tinalaga ng ating Panginoon sa church na to. Kaya samahan niyo po sa inyong daily prayer na palakasin ang ating mga pastor. No? Pastor Vidal, Pastor Manny,
Pastor Jonathan, and I'm praying also for Brother Billy. I'm confessing Pastor Billy. This is my confession. Pero wala pong imposible sa Panginoon. Sabi ko nga po, hindi po ito ginusto ng tao. Kahit na sabihin natin na tatakas tayo, hindi talaga. Kung ano talaga ang pagkatawag ng Panginoon, yun talaga. Ayaw man o gusto natin, yakapin man natin hindi, tayo po ay talagang tatawagin ang Panginoon. Let us pray for Pastor Jonathan. Lord, minsan pa po, Panginoon, salamat sa lahat ng blessing ni Lord sa aming mga pastor. Yung iglesia, Lord, Living Word Bible Center, Macau. Una sa lahat, Lord, napakayaman, Lord, ng iglesia na pinagpala ni po, Lord, sa napakaraming pastor, Lord. Lord, salamat sa buhay, Lord, ni Pastor Jonathan, O Lord, na you continue molding him, Lord, according, Lord, to your likeness, O God, to your image, O Lord. Lord, Panginoon, ang aming kahinaan, Lord God, lahat kami, Lord, ay mahina. Lord, we cannot do it on our own, O God. Pero sabi niyo nga po, Lord, our weaknesses made, our strengths made perfect, Lord. Your strength, Lord, is made perfect in our weakness, O God. Lord, kung saan kami mahina, doon ka malakas, Panginoon, sa amin, O God. Kaya Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, bawat pastor, O God, na gawin lamang, Lord God, ang iyong pinapagawa sa amin, Lord, with our humbleness, Lord. Panginoon, kahit nandito kami sa makawalang po, Lord, lahat po kami, Lord God, ay may mga trabaho. Pero hindi po yun ang reason para hindi namin gawin ng may excellence, O Lord, ang pinapagawa niyo sa amin, O God. Nasalamat po, Lord, dahil even though we have our own family, pinaalala niyo nga po, Panginoon, sa amin, O God, na hindi lamang ang aming sariling family, Lord, ang kailangan namin i-focus. Dahil po, Lord, meron kang binigay, Lord, na ng mga anak niyo, Panginoon, na kailangan namin pangalagaan, Father. Kaya, Lord, turuan niyo kami. Tulungan niyo kami, O God, sa buhay po ng aming pastor, Lord, si Pastor Jonathan. Salamat po, Lord. I-bless niyo po, Lord, ang kanyang trabaho. I-bless niyo po, Lord, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, O God. And continue, O Lord, gamitin niyo siya, Panginoon, according to your will, O God. Lord, bless his life, Lord. At continue, Lord, na siya po, Lord God, ay mas lalo, Lord, na ma-inlove kami mga pastor, Lord, sa inyo muna sa lahat, Panginoon. At gawin namin, Lord, ang pinagagawa niyo na ingatan, mahalin, alagaan, Lord, ang bawat tupa, Lord, ninyo po nga pinagkakaloob sa iyong iglesia, Lord. Minsan pa po, Lord, bless niyo po kami, Panginoon, ng mga pastor. Bless, Lord, Pastor John. Salamat. Bumuli, O God. Kung aking dalangin, Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Palapakan nga po natin natin sa mga. Yung apat na pastor po, pag-pray ko ni Brother Lee. Masarap po maging pastor pag ganito po, ano? Parang tukunan. Masarap po pag nagsama-sama tayo, nagkakaisa. Nawawala yung takot. Ako po yung takot ko talaga yun. Nagkakawatak-watak yung iglesia. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming pastor. Mga pastor na ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ikaw ang siyang nagbigay sa amin sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa kanila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa iyo. Katalinuhan ang bawat sa kalakasan ng pangatawan. Katalinuhan, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, kalakasan ng aming kalooban na makayanan namin at magampanan ang tungkulin ay pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagpapala, Panginoon. Kalakasan, Panginoon, sa kanilang mga anak, katalinuhan, Panginoon, at higit sa lahat, kasaganahan ng buhay, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name. Amen. Ayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. May pagkain po, wala pong malas. Yan, ano po sa atin yan ng mga pastor natin. Treat po sa atin ang ating mga pastor. Yan. Hallelujah! Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay mag-close. Bye-bye, baby. Ang laki talaga ni baby. Ulitin po natin minsan pa yung heart of worship. Tayo po ay mag-close.
Magsama-sama na dala ang pag-ibig ng Panginoon mula ngayon hanggang sa dumating. Amen. Kapalayan tayo lahat. Hallelujah! Pagkamayan po tayo at sabihin natin, mahal kita sa pamamahal ni Lord. Kita Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Wala akong stainless ah. Toots, puto-puto. Ano meron po kayong dapat panoorin pasensya? Sorry po nagtakaw ako ng picture sa inyo. Kain na. Habang manonood ng video. Puto eh. Pandesal yun, hindi ba? Yung pot-pot. Pagset. Kasi sabi ko sa kanya, kuha na lang siya. Pero pansit. Miss you. Swimming tayo. Dita, saan nilagay yung ka? May pasok ba siya yung Dito. Hindi na nakikita si brother. Si Suzette. Starita. Saan nilagay yung cup? Yung cup saan nilagay? Pero ako magputi. Sa trabaho lang ako nagpupunta. 1, 2. Si Sising. Tama din. 1. Margie, oh. Ayun, oh. Barney. Mr. Barney na lang pangalan niya. Namiss ko si Tot. Ayan, ang pahin. Take one. Ganda naman ng pare. Basta kayo po kaya nga eh. Tapos yung mother pa. Kasi biglang nasa. Drinks. Kumain na ba kayo nila? Makain na. Konti na lang gastos mo niyan, mama. Ay, konti. Tiraman na kami ng damit. Sino wala pa puto? Mag-irit ang puto. Yan na. Yan na. Uy, guwapo. Stay
You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't nobody, that's the way it works when you know Jesus. It's like living on the last switch when you're walking into this room. Wala na to? It's so wonderful. I gotta tell you that I like the way you Habol yan, nasa unahan yan ate. Nasa unahan yan. Lagi sila nagme-message sa akin eh. Masayaw siya. Masayaw. Gusto yung manto ah. Ang malaki na pala yung baril namin ba? Hindi ha? Dennis Day. May hindi kayo sa pati ako sa church namin. Pero punta mo lang ng city. One papers to. Nak. Yes, nak. Kaya ng baril natin ah. Napakahilig sa baril. Napakahilig. Kalaro ko ito nung isang linggo eh. Wala, may lahing sundalo.